Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 ng gabi, yung latest location natin para kay Bagyong Julian ay sa layong 435 km silangan ng Calayan, Cagayan. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagbugso na umaabot sa 70 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw south-southwestward sa bilis na 20 km per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na yung mga kaulapan na associated kay Bagyong Julian ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Northern Luzon, partikular dito sa area ng Cagayan Valley. At as of 11 p.m. ay nakataas itong tropical cyclone wind signal number 1 sa area ng Cagayan, kabila na dyan ang Babuyan Islands at sa northeastern portion ng Isabela sa mga bayan ng San Pablo, Divilacan, Maconacon, Palanan, Cabagan, Santa Maria, Tumawini, Ilagan City at San Mariano. At nakataas rin ang signal number 1 sa silangang bahagi ng Apayao sa mga bayan ng Luna, Pultol, Santa Marcela at Flora. Kaya sa mga areas na ito, maghanda tayo sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ng nasabing bagyo. Throughout the passage of Julian, yung highest wind signal natin or yung highest tropical cyclone wind signal na posible nating i-issue ay possibly wind signal number 3 or number 4. At in terms sa mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Julian, makakaranas tayo ng mga pabugso-bugsong hangin bukas dito sa bahagi ng Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa Catanduanes. Pagsapit ng linggo ay masararami pa yung mga area sa mga karanas ng mga malalakas na hangin. Magpapatuloy yung mga pabugso-bugsong hangin sa bahagi ng Aurora, malaking bahagi ng Calabarzon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Aklan at sa northern portion ng Antique. Pagsapit naman ng Lunes, may mga pabugso-bugsong hangin pa rin tayong mararanasan na dala ng bagyo sa bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Aurora, dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Calabarzon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at Bicol Region. In terms naman of yung mga pag-ulan o yung heavy rainfall na dala ng nasabing bagyo, as early as tonight at hanggang bukas yan ng gabi, makakarasa tayo ng mga pag-ulan sa bahagi ng Batanes at Cagayan, kabila na dyan ang Babuyan Islands. Mas lalakas pa yung mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, bukas ng gabi hanggang Sunday evening, heavy to intense rains ang posible nating maranasan sa nabanggit na lugar. Samantala, rarami yung mga area sa makakaranas ng moderate to heavy rains, magpapatuloy itong mga pag-ulan sa bahagi ng Batanes, magkakaroon na rin tayo ng moderate to heavy rains sa Isabela, Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pagsapit ng Sunday evening to Monday evening, lalakas pa yung mga pag-ulan sa bahagi ng Batanes, Apayao, Ilocos Norte, magpapatuloy yung heavy to intense rains sa areas ng Cagayan, including Babuyan Islands. Magpapatuloy ang moderate to heavy rains sa bahagi ng Isabela at malaking bahagi na ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region makakaranas ng moderate to heavy rains. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw, dalayan ng nasabing bagyo. At sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, pero nakakaranas na tayo ng moderate to rough sea conditions, katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa areas dito sa seaboards ng Batanes, Babuyan Islands, eastern seaboard ng mainland Cagayan, seaboards ng Isabela, moderate seas sa remaining seaboard ng Cagayan. At sa mga susunod na araw or for the next few days, posible na tayong magtaas ng gale warning sa ilang areas ng Northern Luzon in anticipation sa paglapit ni Bagyong Julian. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito sa mga susunod na araw. At ito nga yung ating latest track and intensity forecast ni Bagyong Julian. So for the next 24 hours, yan ay ngayong gabi hanggang bukas, araw ng Sabado, magpapatuloy yung generally southwestward na paggalaw ng nasabing bagyo. So pagsapit naman ng Sabado, tomorrow hanggang Sunday,
ay magiging generally westward or pakanluran yung paggalaw nito, papalapit dito sa area ng extreme northern Luzon. And pagsapit ng Sunday to Monday, ay mas lalapit pa ito sa bahagi ng Batanes at Pabuyan Islands, generally northwestward na paggalaw. So makikita natin dito sa ating track, in summary, looping path yung paggalaw ng nasabing bagyo sa mga sunod na araw for the next 5 days. Looping path ang tatahakin ni Bagyong Julian. At sa pagsapit ng Monday afternoon or evening, inaasahan natin ang posibleng landfall. Ito yung direktang pagtama ng sentro ng bagyo sa kalupaan sa bahagi ng Batanes bilang isang typhoon category. So after this possible landfall ay magiging generally northward or pahilaga and then northeastward patungo na dito sa northern boundary ng ating PAR, itong sentro ni Bagyong Julian dito sa silangang bahagi o sa eastern part ng Taiwan area. So inasahan natin na sa mga susunod na araw patuloy yung paglakas or pag-intensify ni Bagyong Julian at posible nitong makamit ang tropical storm category bukas ng umaga at pagsapit ng Sunday, posibleng maging isang ganap na itong typhoon. At sa mga susunod rin na araw, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na makamit nito ang super typhoon category dahil inasan nga natin tumataas na yung chance ng rapid intensification na nasabing bagyo. Kaya especially dito sa areas ng Northern Luzon, sa ating mga kababayan sa Ilagan Luzon, makikita natin dito sa ating track na may kalawakan or when makamitan ni Julian itong typhoon category habang malapit na ito sa area ng extreme Northern Luzon, posibleng mahagip itong malaking bahagi ng Northern Luzon, itong mga malalakas na ulan at hangin na dala ng sabing bagyo. Kaya sa areas sa ating mga kababayan sa Northern Luzon, maging handa tayo at laging umantabay sa mga updates na ipinapalabas ng Pag-asa, itong mga tropical cyclone bulletins para kay Bagyong Julian. At ang susunod na update o yung susunod na tropical cyclone bulletin na ating i-issue para kay Bagyong Julian ay bukas ng 5:00 ng umaga.